Kung muna po tayo at mukhang tumitrigger si Satan sa akin. Magtatagumpay tayo sa Satan para mahihingan sa akin. So, blessed po ba tayo? Amen. Sure? Amen. Yes, dapat nasa atin ang galak. Yes. Dahil mas masarap panambahan kung personal tayo pumapasok sa panambahan kaysa sa online. Kasi may maraming distraction sa online. Bagamat dito may distraction pa rin kasi tumitrigger talaga sa Satan. So, ba't hindi magwawagi si Satan? Matuloy mananaig si Satan sa atin. Tanong. Lagi may tanong sigad sa atin. Ba't huwag tayo magtatanong kay God? Anong karapatan natin magtanong kay God? Bakit? Si Satan na nagtatanong, hindi tayo. Nung kausapin niya si Hope. So now, anong nice parating sa atin, Miguel? Sino makakaalala nung month of April 2024? Month of April 2024. Birthday mo? No. Dito, pinasupay ang mag-asawang Pastor Bernard, Pastor Rare. Kasama ang congregation. Pinagbawalan pa nga tayong magpatuloy manambahan, di ba? Pero hindi nagwagi si Satan. Naniniwala ba kayo na nasa atin si God? Amen. Sa congregation, pwede. Pero sa individual, mamaya may tanong si God. Now, bakit tayo naniniwala nandito si God? Una, kinasupay ang dalawa nating pastor. Kasama tayo. Ginawan tayo ng nakakatuwang plano. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Nagtagumpay si God sa atin. Bakit? Dahil nasa atin si God, binigyan tayo ng totoong panambahan. Ang panambahan, Jesus the Great I Am. At hindi lang binigay ito. Ginawa pang legal ni God. Batas ng tao ayon sa batas ni God. Tandaan po natin, walang panambahan, hindi pag-aari ni God. Pinangungunahan lang po ito, pinamamalahan lang po ito. Noon, ng mga saserdote, ngayon, pastor o anumang katawagan ng ginagamit ni God sa pagminsahe niya sa bahay panambahan. Salamat tayo sa mga ginagamit ni God. Patuloy tayo magpasalamat. Mula sa panahon ni na Abraham, mula sa kaunang-unahang tao, pasalamat tayo. Dahil ipinulodkas nila ang pagiging Diyos ni God sa atin. Kaya tayo narito. Kaya tayo may sariling panambahan. Amen. So, pasalamat tayo sa kanila. Now, pasalamat tayo at may totoong preacher sa atin sa katawan ni Pastor Bernard, Pastor Irene, Sister Dorothy. At pasalamat tayo, may totoong worship ministry sa katawan po ni Kuya Arnold, katawan ni Kuya Romel, talagang siya kumikilos saka bagamat siya kinukuha, si Satan hindi magkawagi. Dahil sa atin niya, sigari, nauunawa natin sa ating tigan. At sa buhay po ni Kuya Kuya Joe, pa din? Kuya Aldrin, Sister Dorothy, Sister Danica, and Sister Jesus. So, asan ka pa? Sa Jesus na I am
Sana. Salamat sa pagiging Diyos na buhay niyo po sa amin at inaari niyo po kami. But may katanungan po kami, may katanungan po kayo sa amin. Hindi kami pwede magtanong po sa inyo. Now, punta po tayo sa mensahe ni God. Bakit ayaw na? Commercial mo tayo, ha? May commercial yung ano, naghahanap buhay pa yung tab. Ayaw na. Hello, ang mensahe po natin ngayon ay bakit iyon ang introduction natin kanina? Dahil pinaunawa ni God sa atin na nasa atin si God sa buong congregation, sa panambahan na ito. But ang tanong, nasa atin ba talaga personally si God? Ayaw ko na. Now, ang mensahe po ni God sa atin ay bibigay ay ang daming komersyal eh. Ang mensahe po na ibibigay sa atin ni God ay God is for you, for me, and for us sa buong congregation na ito. Now, may mensahe si God sa atin. Bago ang mensahe ni God kasi nagtitrigger talaga si Satan eh. Ba't hindi makapagtagumpay si Satan? Now, kaya naman tayo nagparito. Ba't may tanong si God eh? Kayo ba ay nasa atin? Actually, hindi natin masasabi ito. Bakit ka mo? May personal tayong makikipagrelasyon kay God. Makikita lamang to sa outcome. Kung may nagbabago sa ating buhay habang tayo nananambahan. Oras-oras man tayo manambahan, oras-oras man tayo magbasa ng Bible. Patuloy pa rin tayo malayo kay God. Useless ang lahat. Alam niyo ba yung magnet? May magnet na pag pinapikit mo, on the spot kumakapit. May magnet din po na pag pinapikit mo, lumalaban. Naglalaban sila. So, tayo kaya doon sa magnet na lumalaban? Si God, nakabigay na sa atin yung, nakaatang na sa atin yung kamay niya. Mahabang kamay, inaabot yung mga puso natin. Subalit, tayo lumalayo kay God. Frankly speaking, hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, tinatanggap na kita sa aking buhay. Pinagaharian mo na ako. Inaalis ko na ang mga masasama kong gawa. Ika lang. Baka nagsisinungaling ka kay God. Once na binanggit mo yung kay God, patuloy mong tinutuya si God. Bakit? Nababasa ni God na nilalaman natin puso eh. Kaya nga hindi dapat natin ito banggitin sa kapwa natin mananampalataya o kaya sa pamilya man. Bagkus ito, ipipakita natin yung outcome, positive outcome na kumikilos talaga si God. Kung tayo noon, sinungaling, magiging sinungaling ba tayo? Hindi, di ba? Magiging makatotohanan po tayo. Now, nakakalungkot. Frankly speaking, nakakalungkot po dahil may mga kapatiran po talaga tayo. Dito pinapatunayan yung magnet na kumihiwalay. Nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay na hindi natin may tawag doon eh, inaasahan. Now, kalimutan ko. Yan. God is for us, God is for you, God is for me. Ba't ang tanong? Kayo ba ay nasa akin? Tanong ni God yun, hindi natin tanong ha. Bawal tayo magtanong kay God. At tayo na maging Diyos. At si God na maging maging tao. Alalahanin po natin na nananatili tayo basahan kay God. Ang pagsisinungaling na Lord, tinanggap na kita. Tika lang, hindi kita kilala. Sabi niya ni God, ang sino man tumatawag ng Lord, Lord, hindi makakaranas ng
ng kaligtasan. Now, may pababasa lang po si God sa atin. Ayun. The Lord is my pillar, sa Psalms 18:2-3. The Lord is my pillar, and my fortress and my deliverer. My God, my rock, in whom I take refuge. My shield, and the horn on my salvation, my high tower. 3. I will call on the Lord, who is worthy to be praised, and I will be saved from my enemies. Tayo kaya, ganyan po ba tayo? May mga kapatiran tayo, nakaranas ng hindi nila inasang problema, pasanay sa buhay, tinalikuran, sige, nakakalungkot. Hindi kasi biro itong pagnanambahan natin, paglapit natin kay God. Kasi yung binigay na kaligtasan sa atin, hindi biro. Pinaghirapan yun ni God. Ang kaligtasan ang inilalapit sa atin ni God. Ba't tayo ay kusang lumalayo doon sa kaligtasan na ibinabahagi ni God? Yung nais ni God na pagharian tayo lumalayo kay God. Awit 18:2-3. Si Yahweh ang aking yes? Yun na ba? Balin? Now, paano tayo maging pagpatuloy kay God? So, hanapin talaga natin si God. At ayon sa mensahe ni God, ang anumang pagsubok na dapat yan ay binibigay sa atin ni Sita na pinapayagan ni God, ay dapat nating harapin nang mapagtagumpayan natin ito. Maliit na pagsubok, on the spot, tinakbil natin si God. Sa prayer meeting, sa panambahan, on the spot, tinanggihan natin si God na dapat harapin yung problema, kinasasadlakan natin, yung kinakaharap natin, mapamanambahan man ito, papapersonal na pamumuhay man natin ito. Hanapin on the spot natin si God. Maging positive thinking po tayo, Lord, may pagsubok ka na naman sa akin, mapagtatagumpayan ko ito. Bakit? Nasa akin po kayo. Gaya ng sinabi niyo, God is for us, God is for me. Mapagtatagumpayan ko ang mga pagsubok na ibinabahagi sa akin na pinapayagan niyo naman. Dahil ako'y pinaghaharian niyo at hindi magiging sagaban ang anumang pagsubok para itakwil muli kita. Pagiging isang anak ni God, hindi pwedeng manatiling liquid. Kapag nanatili tayong liquid, pag natapon liquid, hindi mo na siya madadampot. Pag naging sulit tayo, matapon ang sulit, madadampot mo siya. So, ibig sabihin, madapa tayo, nagpapatuloy tayo. Kasi may mga mensahe si God na itinatanim na sa ating mga puso. Tika lang, mukhang nadadapa ako. Babalikan ko yung mga naituro sa akin. Hindi God. Ibig sabihin, nagiging positibo tayo at napapalitan yung mga negativong kaisipan natin nung malayo pa tayo. Baga, nakakilala na tayo kay God, mas matindi pa nga ang magiging parusa ni God. Kaya minsan nag-exhort ako, kung hindi nyo talaga totohanan pang tanggapin si God, stop kayo sa panambahan. Muli kayong bumalik sa panambahan kung kayo mismo one-on-one, talk kay God. Hanapin nyo si God, makipag-talk at mararamdaman nyo presensya ni God. Mararamdaman nyo yun. Once naramdaman nyo, napakinggan nyo at pagtawag ni God, magpatuloy kayo sa panambahan. Growing, grow up. Ika nga, maging sulit. Ngayon, pag yung naging susulit niya, pag sa bunga nga pag lumalago ay tumalaki, nagiging hinog pa nga, ibig sabihin maging hinog din tayo sa ating pananampalataya. Kaya ganang tuluyang tayong pagharian ni God, nasa atin si God. Sa anumang circumstance ng ating buhay ay mapagtatagumpayan natin. Huwag tayong patatalo sa anumang pagsubok sa ating buhay. Pagpasalamat natin na may mga pagsubok sa atin. Kasi kung walang pagsubok sa atin, isa tayong problem. Useless na binigay ni God na free will
Anong ibig sabihin ng prayer? Malaya tayong magpasya. Subalit, kadalasan ang tao, kasi tayo makasalanan eh. Undas pa sinususog natin yung likong dandas. But, kung magiging positive tayo, ang free will, magiging positive yan. Nasumpungan natin maging makasalanan. Pagdating ng araw, mararamdaman natin kikilos ang Holy Spirit. Yung mga Holy Spirit sa atin eh. Yun na kung gagawin natin mag-work sa atin. At doon natin, dahil sa free will, hahanapin natin ngayon si God. Now, ang tanong, patuloy tayo na nanambahan, di ba? Ang tanong, tuluyan ba natin hinahanap si God? Okay? Tayo lang personally, one-on-one. Si God at ako, tayo, dalawa lang nagtutok, si God at ako. Hindi ko pwede sabihin, ay oo mga kapatid eh. 100% ang ako nananiwala, nagtatanggap ko si God. 100% mo na minamak natin si God. Isang kasalanan kay God. Hindi tayo makapagkaila kay God, makapagsinungaling. Hindi po. Kaya, masarap na nanambahan pag personal. Pasalamat nga tayo, binigyan tayo ng panambahan. At pasalamat pa tayo, hindi lang panambahang isa, may dalawa pa. Ay glory to God, bibigyan tayo ng panambahan, may underground. So saan? Doon yung panambahan. Yeah. Kasi pinanggalingan namin panambahan, underground, kaya yung ingay, hindi naririnig. So, maluwag. So, walang imposible kay God. Dalawang panambahan ng atin eh. But ang lagi nating kahilingan, naway, patuloy tayong puspusin ng dakilang pag-ibig ni God na maramdaman po talaga natin ang dakila niyang pag-ibig at siya mismo ang ating hanapin. Nakaabot na eh. May magnet na eh. Anong pipiliin niyo? Yung magnet na naghihiwalay o yung magnet na unda sa kapit? Dapat ang piliin natin yung magnet na kumakapit. Tapos, pag pinilit mo maghiwalay, ayaw pa maghiwalay. Dapat ganun po tayo. Diyan papasok yung naging sulit na tayo sa pananampalataya kay God. Now, sa pagiging Diyos ni God sa atin, ba't ang tanong, totoo ba na tinatanggap natin si God? Yan ang malaking tanong. Ba, dahil sa pag-ibig ni God, dahil si God ay lagi nakatune in sa atin, na nakaabot ang kanyang mahabang kamay sa atin, may tatlong letter P na ibinigay si God sa atin. Una, His promises. So basahin na po natin sa 2 Corinthians 1, chapter 1, verse 20. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, masasabi natin na tapat ang Diyos. Tayo kaya, tapat kay God? Tayo na po mga kakasagot na. At ito'y nakakapagbigay ng kapurihan sa Kanya. Now, may isa pa. Pilipos chapter 4, verse 9. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Alam niyo ba na may sa buong Holy Bible may 8,810 promises si God sa buong Holy Bible. At mismo si God, mismo si Jesus, Lord Jesus Christ, mismo may pangako na 7,000 mahigit daily na promises. Daily promises, 7,000 mahigit. Now, isa lang, 2, 3, 4, 5 nakatanim sa ating mga puso ang kanyang pangako. Magpapatuloy tayo mag-grow up sa ating pananampalataya kay God. Anong pinakadakilang promises ni God? Pinakadakilang promises na hindi natin hiningi. Hindi pa nga tayo nabubuhay eh.
Yes, kaligtasan. Na kung saan ito pa'y pinaghirapan niya. So ano pa kaya yung mga promises na hindi na niya paghihirapan? Saglit lang ibibigay niya sa atin. Pero hindi saglit yun kung hindi tayo maging makatotohanan. Kaya huwag nating sayangin ang oras na pinupunta natin sa panambahan. Pagbabasa ng Holy Bible, pag may meditate o Bible study, kung mananatili naman tayo malayo kay God, mananatili tayo magkakasala at tayo, pagiging magnet tayo doon sa lumalayo na magnet, hindi tayo makapit. So dapat hanapin natin yung magnet at talagang kumakapit na nahihirapan ng alisin tayo ni Satan. Alam niyo ba na patuloy tayo nagpapasakop kay God? Patuloy binibigyan tayo ni Satan ng pagsubok kasi gusto ni Satan kunin tayo doon sa magnet kay God. Kaya ano yung problema? Nabigyan lang tayo ng pagsubok Kung mawala tayo kay God, kinuha natin yung magnet na nag-iwan yung daspat. Nakakalungkot kung gano'n. Tapos sabihin natin, patuloy ako, bukas tuloy ako. Tika lang, yung kaligtasan mo, tika lang Pag ang kaligtasan na binigay ko sa inyo, continuous lang. Yan hahanapin mo ako. Yan, nice parating sa atin ni God. Now, binigyan na tayo ng pagkakataon makakilala kay God. Salamat sa mga tao binigay sa atin. Ako nagpapasalamat. Sa trabaho ko noon, may binigay sa akin si Kuya Tan, siya rin siyang pastor. May mga tao binigay sa akin si Kuya Bon, kaya nagtagumpay ako, na hinanap ko ang panambahan. Sa buhay din ni Kuya Diyos. Bagaman, nakakalungkot kasi hindi niya sinabuhay si God. So, ang bawat sa atin nakagawa ng kasalanan. Uulit-ulit nakagawa ng kasalanan. But, kung maging makatotohanan po tayo kay God, magiging ganito tayo. Salamat sa Pastor Bernard, Pastor Irene, Sister Dorothy, sa lahat ng mga ginagamit ni God dito. Pasalamat tayo sa isa't isa. Kasi ginagamit ni God sila sa atin. So, para makapagpatuloy tayo kay God, ang tanong, totoo nga pa talaga tayo nagpapatuloy kay God? Now, may pangalawang ibibigay sa atin si God. Gaya kanina ng kanta, basta ikaw. Basta ikaw? Yes? Si God. Pero wag naman natin basta-basta na lang si God, basta-basta na lang natin. So, pagbabaliwala kay God. Nakakapanlumog kung gano'n. Tayo nakakapanlumog, hindi si God. So, kawawa ang ating soul. Papupunta tayo sa place ni Satan. Tandaan po natin, ino-overtime na po tayo ni Satan. Kailangan i-overtime din natin si Satan kay God sa totoong pagpapasakop sa Kanya. So, nakasubo na Nakasubo na yung kaligtasan na ibinigay sa atin ni God. Ayaw na natin sakmalin. Halimbawa tayo, ako, ama, anak, may binibigay sa isa't isa. Pero ayaw kong tanggapin, yung kayo mapapasa akin. Inaabot na sa akin, pero ayaw ko tanggapin. Yung kayo mapapasa akin, inaabot ko na sa anak ko, ayaw niya tanggapin. Mapapasa akin, hindi, di ba? Mananating malayo. So, ganun po ibig sabihin. Maging makatotohanan po tayo kay God. Kasi nga, totoo si God sa atin. Kaya nga may promise si God 7,000 mahigit daily promises at 8,810 sa buong full Bible. So, asan pa tayo? Kay God na tayo. So now, maging makatotohanan na po tayo. Kaya salamat na panambahan tayo personally. Yun ang papers. Kanina, nag-opening prayer. Bagamat mainit, nanlalamig. Kasi yung Holy Spirit nag-work. Presensya ni God nag-work. Ibig sabihin, ang Holy Spirit nasa kaligitnaan, banal na silid ito Ito yung panambahan ni God na pinamamalahaan ni Pastor Bernard.
Salamat tayo sa pagkakaroon ng totoong pastor na may Diyos sa kanyang buhay. Hindi tayo malilindang bisita. Hindi tayo maliligaw ng pananampalataya. Hindi naman lingid sa ating kalma. Ang daming church. Milyon-milyon pa nga sila eh. Pero ang tanong, iyong mga milyon na nanambahan ay nakaigan? Tanda po natin, hindi po nakatingin si God sa quantity. Bagkus nakatingin si God sa quality. Once ang isang panambahan may quality, kusang darating ang quantity. Bakit? Maganda, mahusay, may Diyos sa puso yung nagtuturo doon sa taas na yun. Mabiblis ako ron. Mabiblis ako kayo. Yun ang magiging positibong papasok, itatanim ng Holy Spirit sa atin. So, wag po natin talaga babaliwalayan siya. Now, may sigan ibibigay sa atin sigan. His purpose. Ano yan? Ay, malihat. Yeah. His purpose. Basahin lang po natin ito. Hari at chapter 17, 13 to 16. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang matakot. Muwi ka na at gawin mo ang sinabi ko. Ngunit gumawa ka muna ng isang maliit na tinapay para sa akin. Mula sa kung ano ang mayroon ka at dalhin ito sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka ng isang bagay para sa iyong sarili at iyong anak, sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang banga ng harina ay hindi mauubos at ang banga ng langis ay hindi matutuyo. Hanggang sa araw, magpaulan si Yahweh sa lupain. Umalis siya at ginawa ang sinabi sa kanya ni Elias, kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa babae at sa kanyang pamilya. Sapagkat ang banga ng harina ay hindi nauubos at ang banga ng langis ay hindi natuyo. Ayon sa salita ng Panginoon na sinalita ni Elias. Now, ito yung yung inutusan ni God si Elias. Mula doon sa isang location na kung saan binigyan siya ng uwak ng pagkain. Naubos yung pagkain na tinapay, natuyo yung batis, pinapunta siya ni God sa isang location, sa location ng balo, babae. Ang sabi ni God, pumunta ka sa lugar na yun, ikaw bibigyan ng babae, na isang balong babae, ng inumin at pagkain. Ang purpose ni God, isin si Propeta Elias doon sa balong babae. Bakit naisin si Propeta Elias sa babae? Para makatanggap yung babae, balo, kay God. Natupad yung binanggi, yung inuutos ni God na bibigyan si Elias ng pagkain at inumin. Natupad din yung inuutos ni God kay Propeta Elias sa babae na papatuloy siyang pagpapalain. Kung titingnan nyo yung naging kasagutan ng babae, buwis buhay ang ginawa niya. Bakit? Yung kapirasong pagkain, sabi niya, pag ito'y kinain ko, pag kinain namin ito, kinabukasan, paktay kami. So, very critical yung ginawa ng babae. Tanong, kung may pananampalataya ba siya kay God o wala, magagawa ba ngayon? Kung may pananampalataya siya kay God, nagawa ng babae, balo. Hindi niya inisip na mamatay sila kinabukasan. Dahil pinaniwalaan niya yung nais iparating ni God na pinababanggit kay Propeta Elias. Tayo kaya ang tanong. Nakakalungkot kasi ito na binigay na sa atin eh. Pinaunawa na sa atin ni God. Alam niyo ba ang purpose sa atin? Una, ang purpose ni God. Lalangin tayo bilang tao. Anong purpose natin? Pamahalaan natin yung mga nilikha ni God sa buong mundo. Hayop man niya, kalikasan man niya, isda man lahat.
Dahil para pamalaan natin. But ang tanong, anong purpose natin kay God? So, dito sa halimbawa tayo personally mo. Nung pupunta tayo pumunta tayo ng Middle East, anong purpose natin? Para ipagpatuloy, suportahan nating mga pamilya. Maganda nga yung mensahe ni God lisanin mo ang lupa na iyong sinilangan at pumunta ka sa malayong lugar at doon kita dadalhin. Kung saan kita dadalhin at doon pagpapalain kita at iingatan sa buong ng iyong pamilya. Bliss po tayo kung tayo tutuwang nagpapasakop kay God. Dahil nandun tayo sa mensahe ni God nakakilala na tayo. Yung pag-share ng mensahe ni God sa Facebook, nasa mensahe ni God kanina pinabanggit sa atin. So, huwag na nating hayaan na tuluyang malayo si God sa atin. Nasa gayon, magkaroon po ng purpose ang ating buhay bilang tao. So, now, may iba pang revelation na kalimutan. Now, ayun nagtagumpay si Elias doon sa babae. At lalo pang blinis na yung God yung babae dahil namatay yung anak niya. Nasisika nga si Elias Pero dahil sa pananampalataya ng babae at ni Elias na mabubuhay, nabuhay yung anak niya. So ibig sabihin, pinakikita ni God kung paano naging purpose si God dun sa babae at kay Elias. Ayaw na naman. Now, His purpose. Now, ayun. So, boleh dekat, pasensya na po Yun at kanyang pamilya, yes. Ito na tayo, dabog po tayo sa provision. Pag may tanong sila, sa ating bilang tao, pag nag-apply ng trabaho, ilang buwan ang binibigay na provision ng employer sa atin? 3 bago tayo ma-regular. Kaya God kaya, hanggang kailan ang provision na binibigay sa atin? Sino makakasagot? Yes, absolutely. Hanggang sa katapusan ng ating buhay. Unlimited, yes. Kaya, bakit ganito? Habang tayo nabubuhay, ay kailangan natin manatili sa provision ni God. Patuloy at patuloy at patuloy tayong magpapasako kay God. Hilingin at hilingin natin na patuloy tayong pagharian ni God. Ilayo tayo, bagamat sinasabi ni God na habang kayo nakatapak sa lupa na yung kasalanan, paulit-ulit kayo nagagawa ng kasalanan. But huwag natin gawin literal, baka mapunta tayo sa place ni Satan. So, magpatuloy po tayo. Lord, salamat sa provision mo. Lifetime, hanggang sa matanggap natin yung sa tao, regular. Matatanggap natin kaligtasan. Mapupunta tayo dun sa place ni God. Pag pumasa tayo sa provision ni God, madaling pumasa sa provision ng tao, di ba? Nagkakaroon pa nga tayo ng mga ranggo ba? Mga ranggo? Kaya mas lalo tayo magkakaroon. So, iyon ang pagsumikapang po natin na pumasa tayo sa provision ni God. May binasa dito ni God. Hari. Hindi ko pala na.
Ayan. Sapagkat kayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang aking lakaran. Sakto, di ba? Now, so, iyan po yung pagsikapan natin. Natutuhanan talaga mapasa atin sigad, mapasa ating lahat. At hindi lang sa ating lahat, mapasa ating buong pamilya. Huwag naman tayo maging madamot na tayo lang maligtas. Ating ding pamilya. Mamaya may pababasa sigad na kwento. Now, punta tayo dun sa ayun na, naibigay ni God ang 3 P. Dito tayo sa application. Itong mensahe ni God ay kadalasan naririnig. Ito yung verse ko. Salamat sa verse na yan kasi muli akong tinawag ni God. Ang bawat declaration ko kay sa prayer nangyayari. At salamat din kay God, ginamit niya ako sa aking kapwa, sa ating kapwa. Dahil naging prayerful po ako. So, 2 in 1. Nataniman ka ng pag-ibig ni God, naibigay niyo yung pag-ibig sa kapwa, at naibigay niyo naibalik niyo yung pag-ibig niya sa kay God. So, 2 in 1. Nag-work yung pagtawag ni God sa akin. Basahin natin, 6:33. Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang itatagdag sa inyo. So ano pa? So wala na tayong hiling kung uunahin natin si God sa ating mga buhay. So kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Kaya mag-alala yung alalahanin natin. Mamroblema sa mga problema natin. Ako may Diyos. Malaki ang Diyos ko. Sa iyo, problema ko. Nakakalungkot yung mga kapatiran natin na dapat harapin yung problema. Tinalikuran nila si God. Tapos babalik ako bukas. Lord, balik ako ulit sa iyo bukas ha. Isang uri ng pag-iinsulto kay God. Aminin po namin, masaktan. Ano ba mas maganda masaktan tayo sa mensahe God? Bakit? Nag-work yung Holy Spirit sa atin. Once na hindi tayo nasaktan sa mga mensahe ni God sa binabanggit ng mga pastor, sorry tayo, matakot na tayo. Isa na tayong robot. Wala na tayong pakiramdam. Ibig sabihin, inalis na ni God ang Holy Spirit sa atin. Naging manhid na tayo. Kaya doon sa nasasaksa sa mga mensahe ni God, huwag kayong magalit sa pastor. Ipagpasalamat nyo, Lord, ginamit nyo ang pastor para sagasaan ako. Para saksakin ako ng yung mensahe. Para magising ako kung paano ako naging masama sa iyo. Pasalamat tayo. Naulitin ko ulit kanina. Kung hindi pa talaga totoo tayo nagpapasakot kay God, huwag tayo magpatuloy manambahan. Dahil lalo lang natin lulubog ang ating kaluluwa sa kasalanan. Minumok lang natin sila, patuloy natin tinutuya si Lord Jesus Christ. Kailanman hindi tayo tinuya ni Lord Jesus Christ. Siya pa nga ang tinuya sa ating kasalanan, hindi naman niya kasalanan. So, maging matapat po tayo. Kaya ayun, malinaw. Kapag tatagumpayan po natin ang mga pagsubok sa ating buhay na hinaharap. Lord, salamat may pagsubok na naman akong natatanggap. Kapag tatagumpayan ko na naman po ito sa pamamagitan ninyo. Dahil gagabayan ako ng iyong Holy Spirit. Mag-work sa akin ang Holy Spirit 100%. Kaya, yes, ito yung conclusion natin. So, ayun, conclusion natin. But, after conclusion, may babasahin lang muna akong kwento. Asa na dito? Basahin ko na lang.
Ayun, sa kabila, sa kabila. Ay, hirap naman ito. Hirap naman ito. Wala na. Glory to God. Ayun, sa conclusion tayo. But may babasahin, pababasa lang po sa atin sila. Ito yung dog story. God created the dog. And God gave 20 years lifespan. Ba't nag-complain yung dog eh? Ba't 20 years? Gawin mo na lang 10 years. Sabi ni God, mag-bark ka all day. Tawag siya, buong araw-araw. Binigyan siya ng 10 years. Agreed yung sigat sa hiniling ng aso. Pero itong pasaway. Tas ano to? Yung nadulo sa yung unang pangasaway. Ayun. God created the dog and said, bark all day, and I give you a lifespan of 20 years. The dog replied, that's too long. How about 10 years? Nagreklamo pa yung aso. God agreed. But then, next, God created the monkey and said, do tricks and make people laugh for 20 years. The monkey replied, 10 years is enough. Ganun pa rin, nagreklamo pa rin yung goy. Ayaw na lang umaba ang buhay nila. God agreed. Then God created the cow and said, you must go into the field with the farmers every day. He calves and give milk to support the farmer's family for 60 years. The cow said, how about 20 years? Nagreklamo na naman. Ayaw na lang umaba ang buhay nila eh. How about 20 years? And I give back the other 40, and God agreed. Again, tayo kaya, nagreklamo ba tayo kaya? Madalas. Kung ang aso nga at ang monkey nagreklamo, tayo pa kaya? Now, then God created man and said, eat, sleep, play, marry, and enjoy your life. For this I give you 20 years. But man said, only 20 years, totoo nagreklamo yung tao. Only 20 years? Could you possibly give my 20 sa kanya? And then 40, doon sa cow, na tinanggi ng cow. And then give back the 10, the monkey, yung 10 na hiningi ng monkey. And then give back the 10 years, hiningi ng aso. That makes 80 years. Actually, may nabubuhay pa naman. May nakita ko po 200 taon, butot balat na. Now, God says, okay, you ask for it, so that is why for your first 20 years, we eat, sleep, play, and enjoy ourselves. For the next 40 years, we sleep in the sun. Ito yung nag-work na tayo. Nagsusupport na tayo sa pamilya. Then, support family. Then, the next 10 years, we do monkey tricks to entertain the grandchildren. Inaalin na natin yung mga anak natin, mga apo natin, kung makakaapo pa tayo. And for the last 10 years, we sit on the front porch and bark every day as light does speak. Ito, magkakaroon ng tawag to, magkakaroon ng silbi ang ating buhay. Bakit? Tuturuan na natin yung mga anak natin, mga apo natin, na magandang pag-uugali ay yung ilapit natin sila kay God. Magkaroon tayo ng silbi sa kanila. Hindi lang tayo napupunta rito sa panambahan, tayo lang. Dapat yung pamilya natin, ilalapit din natin sila kay God.
Ito yung ibig sabihin, magkaroon ng purpose ang ating buhay kay God. Pag ito isinagawa natin, mananatili siya sa atin. Glory to God. Kaya lagi natin pasalamatan, Lord, salamat sa mga pagsubok. Ano yung buhok ko, pumunta ako dito sa Saudi, wala akong puting buhok. Mga kasama ko Indiano, kinikristo na ito eh. Pati hindi mo kinukulayan yung buhok mo. Pagkukulayan na. Natural yan. So, yan ay isang pag-ano ni God sa atin. Ba't natin kukulayan? Sabi, and then, inaarap ko kayo murang yung tumatagal. Murang pangkulay. Tatagal. No. Bakit nagkaganon? Saan katutak po ang tinatanggap kong problema? Para sa anong problema na yun? Although sa akin, pamilya ko, light problema. Yung hilingin ko lang ang kalusugan nila, manatili, at safety. Napakahalagang blessing yun. Ang tumigil sa akin mga problema, kaya pumuti yan, problema mga distress, domestic, helper. Ikaw pa naman, hanggang madaling araw, nabanggit ko na rito eh. Yung maliliit na ugat sa mata ko, overpagod ng mata. Habang madaling araw ka, nakaharap ka sa mobile, nagre-record ka ng Middle East, kasi ng OFW, kasi madaling araw lang sila nakapagtok. Kasi nakakaawa po talaga sila. Inaabot ng madaling araw, yung trabaho po nila, overwork, no rest. Kaya, yung nararamdaman natin pagsubok, baliwala yan sa pagsubok mga domestic helper. Ikaw magtrabaho, 18 hours, hindi ka pala lang mo pakakainin, sorry sa word, hindi ka pakakainin, sasaktan ka, wala ka pangarong eh. Aantay ka, matulog yung mga bata, bago ka makatulog, kasi wala kang room. Ito may nare-report ako ngayon, wala room sa tabi lang ng lamisa, natutulog. Samantalang tayo, may na problema, pwede naman pag-usapan, may panambahan. Kaya may tinalaga si God na mumuno sa kanyang panambahan. Anong silbi ng bahay ni God? Isa itong hospital eh. Hospital ng ating mga kaluluwa at ng ating mga pagsubok sa buhay na dapat natin hinaharap nakasama si God na mapagtagumpayan natin. Now, conclusion tayo. Then, in the light of the fact that God's for you as predestined, as called, as justified us, and will glorify us, Romans 8:20. Paul comes to an undeniable conclusion. God must be for us. God must be for all of us who are in Christ. Tanong, tayo ba ay nakikita? Yan, individual na tanong eh. Gaya na sinabi ni God kanina, hindi niyo pwedeng panggitin yan sa mga nakaharap sa'yo. Tayo ang dalawa, nag-uusap. Kaya, pag sumikapan na tayo, na tayo, si God, at tayo, one-on-one, may ugnayan sa isa. Gaya na sinabi ni God, sino man sabi ng Lord, 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 ay hindi siya maliligtas. Bagkus ito maganda yung private personal, pag-ugnayan kay God, makikita ito outcome. Manakakilala sa iyo. Itong taon na ito, walang iya ito, pero ngayon ba't naging ganito to? Ano nangyari? Magtataka sa iyo eh. Ay, sabihin mo na lang, ako na lang nakakaalam at sige. Yun ang masasabi natin, nasa atin si God. Kaya nga lagi kong prayer, Lord, patuloy mo kaming uhawin ng iyong dakilang pag-ibig. Nas kayo patuloy ka namin hanapin sa aming mga buhay kaluluwa. Napakasarap na magipag-usap kay God ng personal. Now, yun. Ayun, awit. So, ulitin po natin ang mensahe ni God. At Tagalog, that is for, yan, repeat, yan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan. Diyos ng kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang.
Sanggalang kay Yahweh ako'y tumatawag. Ha? Ay mali. Is purpose. Kaya din. Yun, God is for us. The Lord is my pillar and my fortress and my deliverer. My God, my rock, and whom I take refuge. My shield, and I hope that the horn of my salvation, my high tower. I will call on the Lord who is worthy to be praised and will be saved for enemy. Kung babasahin natin yung buong chapter na yan, mga pagsubok po yan eh. Pero pinatatag sila ni God dahil nasa kanila si God, napagtagumpay nila yung pagsubok. Ganun din sa atin. Hanapin po talaga natin si God gaya ng conclusion kanina ng pagkasa-apply. Isip natin si God. Huwag lang sa salita, but sa gawa. Ika nga, magkaroon tayo ng faith na may pagsasagawa. Gaya ng ginawa ni Abraham at ni Isaac. Ganun din si Isaac. So, na may ganun din sa atin na maniwari din sa atin puso na may totoo talaga ng Diyos sa atin puso. Huwag na tayo magmumuring o dalawang isip. Hindi, sa atin kasi kung may personal tayong pag-ipagrelasyon, dapat inuuna natin yung personal nating karelasyon. Pag yung tao ha, sigad ang ating karelasyon. Sigad ang ating magiging groom. Iyon ang ating hanapin. Pag sumikapan natin, binigay ka sa atin eh. Ang kailangan natin gawin ay tanggapin sigad ng totohanan. So, amen po ba? May naunawa po ba? Amen. Tiyak kayo? Yes. Ako hindi rin ako nakatiyak eh. Bakit? Nasa lupa ako ng kasalanan eh. Marumi at marumi pa rin po kay God. But sinisig natin, binisin tayo ni God. So yun ang pinaka-the best eh. Yung hanapin at hanapin natin si God. Sabi nga natin eh, hindi lang sa panambahan natin hanapin si God. Bagkus sa labas ng bahan na ba. Kaya napakasarap yung mata ni Makanang dakilang pag-ibig God. Hindi masasalapi. May bibigay si God na karunungan. Makakagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Hindi makapag-advise ka lang. Makapag-share ng mensahe ni God. Hindi natin nalalaman sa social media, mga depressed. Pag nakakabasa sila ng mga mensahe, nagkataon sila ng positibo kaisipan. High-tech na po si God ngayon. Malabanan natin pagiging high-tech ni Satan. Dahil gamit ni Satan itong technology para kalabanin si God. Pero malalabanan natin yan pag si-share ng mensahe ni God. Huwag natin ikahiya si God. Nang hindi tayo ikahiya ni God. Tama po ba? Amen po ba? So, yan, maraming salamat. Yan po ang maiksing bigay lang po ni mensahe ni God. Tumayo. Dako po tayo muna sa Lord, maraming salamat sa pagkakataon ito at ako'y pinangunahan niyo po sa mga oras na ito at alam kong hindi ko pa ito magagawa kung wala po talaga ang Holy Spirit po ninyo, Lord. Sa bawat isa sa aming congregation, Lord, higit sa lahat sa panambahang ito dahil ito yung banal na bahay niyo po sa amin, ibinigay niyo po sa amin, gaya na ibinibigay yung bahay ng mga panahon ng Israel, bagamat paulit-ulit silang kakasala, paulit-ulit silang pinagparusahan, but may binibigay kayo na namumuno sa kanya para magbalik do sila sa inyo. Ganun din po kami. Salamat sa buhay po ni Pastor Bernard sa pangunguna po niya, pamamahala po niya na iyong panambahan, Lord. Maraming salamat din po sa aming mga kapatiran. Pagpuspos yun ng Holy Spirit sa bawat isa sa amin. Tuluyan niyo na po panabutin ang aming mga puso. Tuluyan na po kaming tulungan mailayo namin ang aming sarili, aming puso at isipan, kaluluwa, sa anumang magawa ng mga sangkap ng kasalanan. Nang sa gayon, hindi kami manatiling malayo sa inyo. Nang sa gayon, magkaroon kami ng mga pagsubok, ay hibaliwala ito sa amin. Bagkus kayo mismo ang aming hanapin para mapagkaroon ng katagumpayan ang anumang pagsubok na ibabahagi niyo po sa amin. Salamat,
worship leader, music ministry, manunugtog, mga awit, sa mga kapatiran nandito. Tanging hiling lang po namin, huwag namin kayong gawing second choice lamang. Bagkus first choice kayo namin sa aming mabuhay. Kayo, dahil pinaunawa niyo po sa amin, kami ay inyong priority. Kaya dapat nais rin namin, maibalik po namin na maging priority rin po kayo namin sa aming mabuhay. Lord, dinala niyo kami dito sa bansa, sa Middle East. Dinala niyo kami sa aming pamilya para magpatuloy kami ng buhay. Sabi niya, Lord, magtrabaho kayo para kayo ay mabuhay. Lord, salamat sa mga blessing binabahagi niyo po sa amin sa kumpanyang nagiging daluyan niyong pagpapala sa amin. Sa kalusugan pisikal, ito yung pinakamahalaga, malaking kayamanan po namin. Kaya kami nakapagpatuloy ng buhay ng Diyos, nakapagsuporta sa pamilya po namin. Higit sa lahat, kalusugan spiritual, iyan pinaka-the best, Lord, dahil nagagamot po ninyo bilang Jehovah Rapha po ninyo sa amin, gagamot niyo po kami, spiritual man po namin. Lord, maraming salamat sa pag-iingat niyo po sa building na ito, yung panaman. Now, Lord, ang mga nakatira rito, mga Pilipino, ay maging kaaya-aya yung mga mensahe mapapakinggan nila. At sila po sa pupunta rito sa inyong panambahan at hanapin kayo. Nasabihin, makasumpong din po sila ng kaligtasan na pagmumula po sa inyo sa pamagitan ng panambahan ito, sa pamagitan ng hit pastor po, Pastor Bruno. Salamat sa lahat ng mga sa buong congregation, Lord. Naway, Lord, maging sulit na po kami sa inyo. Hindi kayo manatiling liquid. Kasi ang liquid, pag natapon, wala nang remedies. Samantalang pagsulit na kami, mayroon pa, madadampot niyo pa po kami para kami muling tumayo sa inyong harapan. Maraming salamat po sa Transform Ministry. Ngayon pinakadahil ang kaliwang ba nila ay nasa pangalim na po. Maraming salamat po sa kalakasan binibigay niyo po sa Transform Ministry sa kanilang paghihirap para kami masundo ng damang Lord Jesus Christ. Salamat sa kanila. Salamat sa pag-iingat sa Pastang Lord Jesus Christ. Ay ganoon din po, Lord, nilalapit ko rin po si Pastor Irene, pagpalag po nila niya rito, ito na si ingatan. Kung nakabalik po sa Pinas, salamat sa pag-iingat niyo po sa kanilang mag-iina o Lord Jesus Christ. At muli siya magamit bilang dali ng pagpapala sa inyong panampahan. Salamat. Maraming salamat sa pagiging Diyos. Hindi kayo magkasawang pasalamat po sa inyo. Dahil nararamdaman po talaga namin na sa amin po kayo, God is for us po nga po, Lord eh. God is for me. Maraming salamat po sa pangako niya. Sa 8,800 din na pangako. Sa 7,000 na higit na mismong pangako niyo, Lord Jesus Christ. Di sa amin. Ito ay isang sandalan namin para maging positibo kami sa pag-arap ng mga pagsubok at hindi ka namin talikdan na hindi namin maranasan ang patuloy na parusa niyo po sa amin. Maraming salamat higit sa lahat sa kaligtasan matagal yung binagay sa amin. Ito yung aming nais matanggap sa aming mga buhay hanggang sa kami malagutan ng hininga. Maraming salamat sa mga propinsiya niyo at pinaalam niyong malapit na kayong magbalik Lord Jesus Christ. Sabi nga, Lord, ano mang matutunghayan namin ay huwag kami mabahala sa ayong matutunghayan. Kung kami magpapatuloy po sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa pagiging Diyos na buhay niyo mo sa amin. At ito po sa amin, dalangin pa sa salamat, pagdakila po sa inyo, pagsamba. Sa pangalan po ng iyong mahal na bugtong na anak Jesus Christ, pagin sa walang sawang paggabay po ng iyong Holy Spirit, sa bawat isa sa amin sa po na pamilya, o Diyos ang mga hari. Amen and amen. Pasaway itong guys, okay. Ay, ako yata. Okay. Oh, apa to? Tawag doon. May tawag din.
glory to God at dako po tayo sa tithes and offering. May babasahin na tayo mensahe ni God. But itong naghahanap buhay itong nagtatabi. Panay commercial. Pasensya na, nakalimutan ko ako pala yung sa tithes offering. So, yun. Dako na naman po tayo sa tithes offering at So, sika na nga, nagluloko yung akin. Naghahanap buhay itong laptop eh. Yung top. Panay Lahat siya. Panay kayo matatanggal to pas? Matatanggal yan. Di ba matatanggal siya? Di ba may sit up to? Free printers. Dito yung babasahin ko naman eh. Yun. Dahil kami ayan. So may babasahin lang po sigad sa atin mga talata sa Biblia sa pagbibigay mga unang bunga ng ikabok. Genesis chapter 14 verse 17 and 20. Pagkabalik ni Abraham mula sa kanyang tagumpay labang kay Kedorlaomer at sa lahat ng kanyang mga kalyado, ang hari ng Sodoma ay lumabas upang salubungin siya sa libis ng sabi. Iyon ay ang libis ng hari. At si Melchizedek, ang hari ng Salem at isang saserdote ng kataas-taasang Diyos, mataas nagdala kay Abram ng tinapay at alak. Pinasbasan ni Melchizedek si Abram ay ng pagpapalang ito. Pagpalain si Abram ng Diyos na kataas-taasan, ang may lalang ng langit at lupa, at kapurihin ang Diyos sa kataas-taasan na tinalo ang iyong mga kaaway para sa iyo. At binigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng mga ari-arian na nakuha niya. Ito yung nasamsam doon sa pagkikipaglaban. Narito ang kaunting konteksto. Ito ang unang pagbanggit ng ikapo sa Biblia. Ibinigay ni Abraham ang ikasampung bahagi ng kanyang mga samsam sa digmaan laban sa Sodoma kay Melchizedek, ang saserdoteng hari ng Salem. Pagkatapos ng kanyang ikapo, sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham na makukuha niya ang lahat ng samsam sa digmaan kung ibabalik niya ang kanyang nabiya sa mga tao ay maalaman ang tugon ni Abraham. Taintim akong sumusumpa sa Panginoon, ang Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa, na hindi ako kukuha ng kahit isang sinuri at sandalyas mula sa kung ano ang pag-aari mo, kung hindi maaari mong sabihin ako ang nagpayaman kay Abraham otoridad upang gawin ni siyang isang dakilang bansa. Ang ikaw ay isang pagsubok sa pananampalataya. Kaya lagi na sasabi natin, hindi lang ito sa usaping sa lafi, pagkus ito sa pagkakaroon ng totoong pananampalataya na nagmumula kay God. Dahil paniwala yung mga kabutihan ginagawa natin, pagkus yung pananampalataya natin ang pinakamahalaga sa atin. May mga walang hanggang pagpapala sa lumang tipan. Pinatunayan ito ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa mga gitan ng pagbabayad ng ikapo sa dakilang mataas na saserdote si Melchizedek. Ang apo ni Abraham na si Jacob ay nangako sa Panginoon, sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay tiyak na ibigay ko sa iyo ang ikasampung bahagi. Kaya yun, pagkahit tayo, kusang grupo tayo, huwag tayo magmurmuring sa pagbibigay. Itong namang pinasya about sa salapi ay ito support sa panambahan ni God. Magpapatuloy po tayo. So maraming salamat din at nagagamit ito sa tamang paggagamitan. So matigil lang po tayo. Glory to God.
Yun, pikit lang po natin mag-pray po natin, tapos po natin mga kamay sa ito po. Lord, sa pagkakataon ito, maraming salamat at dumako na naman po sa ito po. Ipinag-uutos niyo po sa inyong panambahan para makapagpatuloy po kami makapagsuporta sa panambahan niyo, magamit ito sa panambahan po ninyo. Magpapatuloy po kami, O Lord Jesus Christ. Kahilingan po namin magamit sa tamang paggagamitan o maging transparent po ang bawat isa po sa amin, O Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat din po sa patuloy na daluyan ng pagpapala sa mga kumpanyang ipinibigay niyo po sa amin, mga employer po namin. Lord, kailangan po namin may mga nakakulong pa po sa amin mga kapatiran sa pagiging guro. Wala silang ikama. Lord, ayaw makasunod po siya sa batas ng tao na naayon po sa batas po ninyo. Lord, hayaan niyo po naway isagawa po nila. Magkaroon po sila ng prayer with action. At hindi lang prayer na walang pagsasagawa. Hindi po ito mapapasa kanila, Lord. Salamat sa pagpapagulawag niyo po about prayer in action. Lord, maraming salamat sa magiging katubunan po sa aming mga kapatiran na under sa pagkakakulong ng pagiging puro o walang ikama. Salamat din sa mga naibiyayaan nyo ng ikama. Kahit 4 na taon pinilang, maging ako 5 taon pinilang. Sabi mo nga, Lord, delay is not a denial. Kung patuloy kami magbibigay ang pagtitiwala po sa amin, lahat ng blessing mapupunta po sa amin. Lord, maraming salamat. Ito po ang sakot namin dalangin pasasalamat pagkakila po sa inyo at pagsamba sa pangalan po na yung halbugtong namin Jesus Christ, maging sawang paggabay po ng Holy Spirit sa bawat isa sa amin. Amen and amen. Dadako po tayo ngayon sa testimony po. Sino po ang mag-share na sa Sister Corty? News. Yes. Ay, Nakasmile na siya. mo pala yun. Kaway-kaway. Shalom. Kaway-kaway. While I was sitting there while worshiping, I was thinking